Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay ginugunita din natin ang isang martir at dalagang nabuhay sa kabanalan, si Santa Agata. Kaya tayo rin ay inaasahan ng Diyos na palagi ang dinag-aalay ng buhay para sa paglilingkod sa Kanya. At sa paghahanda naman natin sa banal na misang ito, alalahanin muna natin ang ating mga nagagawang kasalanan sa araw-araw at ito ay ihingi natin ang kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dalaga at martir na si Santa Agata ay manikluhod nawa sa iyo para kami iyong patawarin dahil siya ay iyong kinalulugdan kailanman bilang matatag na martir at matapat hanggang kamatayan sa aming Panginoong Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa, magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayo'y magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin, magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay,
pagkat iyong nasa langit at nasa lupa. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Magsitayo pong lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Diyos ay mag-aari na, talikda ng tanang sala. Manalig sa balita niya. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 2-2. Binigyan niya sila ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at pinagsabihang, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang marami demonyo sa mga inaalihan nito, pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat Magandang umaga po, Father. at welcome po kayong lahat dito sa Dambana ni Santo Padre Pio. Magbibigay lang po ako ng kaunting panimula tungkol sa ating santa at martir upang ito ay magbigay inspirasyon din sa atin. At yun ang papel ng mga santo, higit pa ang mga martir. Si Santa Agata ay sinilang sa Sicily, ito po ay sa Italia, ng mayaman at marangal na mga magulang. Pinagpala simula ng isinilang at siya ay inihandog sa Diyos ng kanyang mga magulang, consecrated to God. Sa gitna ng mga panganib at tukso, ay naglingkod siya kay Kristo sa kadalisayan ng katawan at kaluluwa at namatay siya para sa pag-ibig sa kalinisang puri, living a chaste life. Narinig ni Quintanus na namamahala sa Sicily sa ilalim ng Emperador Decius ang bulong-bulungan sa kanyang kagandahan at kayamanan at ginawa niyang dahilan ang mga batas laban sa mga Kristiyano para ipatawag siya mula sa Palermo hanggang Catania kung saan siya naroon noon. O Hesukristo, siya ay sumigaw habang siya ay naglalakbay at nakakatakot
na paglalakbay na ito, sinabi niya, buong sarili ko ay sa iyo, ingatan mo ako laban sa malupit. At talagang iningatan nga ng Panginoon, pinanatili niya itong dalisay at walang dungis habang siya ay nakakulong ng 1 buwan sa ilalim ng pangangasiwa ng isang makasalanang babae. Pero sabi niya, si Kristo lamang ang aking buhay at ang aking kaligtasan. Si Kristo lamang ang aking buhay at ang aking kaligtasan. Lahat ng mga banal na babae, lalo na ang mga martir, isa sa katangian nila ay si Kristo na ang kanilang itinuturing na esposo. At di nila inalintana ang sobrang pagpapahirap sa kanila dahil sabi nga ng mga pantas, hindi na nila ito nararamdaman dahil nakikita na nila sa kalangitan ang koronang ipapatong sa kanila. At ganito rin ang naging karanasan ni Santa Agata. Sabi nga po ni Saint Methodius of Sicily, Agata, the name of our saint, means good. She was truly good, for she lived as a child of God. She was also given as the gift of God, the source of all goodness, to her bridegroom, Christ, and to us, for she grants us a share in her goodness. Mga kapatid, dumako naman tayo sa ating ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, sabi, salapi, sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala, ngunit magsuot kayo ng pangyapak. Mga kapatid, ngayon po, usong-uso na ang mag-travel. Maganda din naman ito dahil nagiging pagkakataon ito para sa mga pamilya na mag-travel at makapag-banding. Kaya nga palagi tayong nag-aabang ng piso fare o dili kaya ang palaging nakaabang sa maraming airfare at kapag planado nga naman ay at masipag kang mag-search online ay makakatravel kayo sa mga iba't ibang lugar, ma-domestic man, ma-international. At siguro po sa inyo, may ilan sa inyo o marami nakapag-travel na sa murang halaga. Pero sa lahat ng ito, ang isa sa mga requirements ay, una, travel light, pangalawa, no check-in baggage. Sa mga nakapag-travel na, alam nyo yan. Yun ang catch, kaya lang minsan umuuwi tayong luhaan dahil pag-uwi ay maraming pasalubong na nabili at nalimutan nilang no check-in baggage. Hayon, nag-enjoy nga ay napaaway sa airline crew at luhaan sa pagbabayad ng excess baggage dahil ayaw namang iwanan o bitiwan ang mga na-shopping. Sale nga, napabayad naman sa baggage fee. No? Minsan po, ako po ay bagong orden pa lang na pare at nag-facilitate ako ng recollection ng aming community, mga kasamahang kumpare. At ang topic namin ay missionary discipleship. Ang activity kong ginawa ay yung personal inventory. No? Ang sabi ko, sige, bumalik tayo sa kwarto, tapos mag-inventory tayo ng kung ano ang nasa kwarto natin.
At siyempre, parang lahat kami na sorpresa. Ang dami ng sapatos, ang dami ng t-shirt, ang dami ng pantalon, ang daming nakatuping damit na hindi pa naiisuot ang iba, at sa mga storage sa taas ay mga kahong-kahong pa na gamit na galing pa sa dating assignment. Ang moment of truth ay ito. Kapag tatransfer na, sabi namin, aba, isang truck yata ang gamit mong itatransfer. Ano? At bawat kumbento namin, isang koridor, ang daming tambak na gamit ng mga paring na transfer, 20 taon na ay hindi na nakuha ang hindi nadalang gamit. And this makes sense for us as missionary na tama yung sinabi ng Panginoon. Huwag kayong magdadala ng kahit ano, ni pagkain, ni bihisan. And in our reflection, aming napagtanto, ang dami naming excess baggage. Kaya ang iba, nahihirapan kapag may transfer o reshuffle, ang iba, nahihirapan ng mag-mission. Siguro po magandang gawin din ninyo ito sa inyong bahay. Pero ganun din tayo mga kapatid, mahilig sa sale. Kahit di kailangan, minsan punta tayo sa mall, nakakita tayo, 75% discount. Pag uwi, proud na proud tayo. Ang mura nito, 75%. Ang ate ko po, yan din ang hilig. Minsan niloloko ko, oo nga, 75%. Pero nakunan pa rin ang bulsa mo ng 25%. And the worst thing is, hindi mo naman yan gagamitin. Nakamura ka nga, pero hindi mo magagamit. Ano po? We have so many excess baggage. At minsan, mag-inventory kayo sa bahay nyo, merong 2 years na, nakabalot pa rin. Nabili ng sale, hindi naman nagamit. Meron nga, naalaala ko noon, no? Nagulat tayo, bakit 3,000 sapatos ang nadiskubre, no? Ito po ang catch. Pakatandaan po natin, isinilang tayong hubad, uuwi tayong hubad, no? Naalaala ko po ang kwento ni Steve Jobs, no? Na isang executive ng Apple. Siya po ay sa edad na 54 namatay parang dahil sa pancreatic cancer. Pero ang sabi niya, milyon-milyon man ang halaga ng relo mo o 250 pesos, iisa lang ang ibibigay niyan sa iyo, oras. 20 man ang luxury cars mo at mga milyon-milyon ang halaga o yung isang maliit na kotse, iisa lang ang ibibigay niyan sa iyo. Makakarating ka sa gusto mong puntahan. No? Marami man ang iyong condominium na minsan pinag-iimbang kang pala ng male-maletang pera na nakulimbat sa corruption, hindi ito madadala sa langit. O dili kaya ang bag mo man ay Hermes, sabi ko nga po, itong mga bag na ito, pagliit, pagmahal, no? Yung kagayon na bag, balat pa ng buaya, 1,000,000 ang halaga. Pero may bag naman na tig 150
pareho din lang ng iyong maiilagay diyan. No po? Tandaan po natin, hindi natin ito madadala hanggang langit. Hubad tayong isinilang, hubad din tayong babalik sa Ama. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin nito ang diwa ng ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Agata sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan na si Santa Agata ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabing,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinahawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis na aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo itong tinapay ang bibigay buhay, itong kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-indapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayang magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae, Cibus et motus noster, Cibus et motus noster, in itinere ad domus Dei. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkakaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Agata sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan din ang lahat na dalhin ang inyong mga lumang palaspas na binasbasa noong nakaraang taon. Ang mga ito ay ating susunugin bilang paghahanda sa darating na Miyerkules ng Abo. Makipag-ugnayan lamang po sa ating opisina o sa ating mga tagapaglingkod hinggil sa pagbibigay ng inyong mga lumang palaspas. Ikaapat, ngayong Sabado, 7 ng Pebrero, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na 5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin kalinisan,
katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryohan, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo kayong taglay ang pag-iibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.